hand that you will gonna breath in every directions of our life, the path of righteousness in the power of the indwelling Christ. Let your presence be with us, O God. Your presence, Lord, is what I long for. To be with you is my desire. There's nothing else that I will long for but to dwell with you all of these days. I long to worship you with all of my heart. I sing my song to you before your holy throne. I had with you almost I. Walang hanggang kitang pupurihin. Wala nang iba pang sasambahin. Laging nananabik na makapiling kang lagi. Wala nang iba pang pupurihin, wala nang iba pang sasambahin, laging nananabik na makapiling kang lagi. Wala nang iba pang pupurihin, wala nang iba pang sasambahin, laging nananabik na makapiling kang lagi. Sa'yo, aking Yahweh, aking dalangin, sa dapit umaga, ang tinig ko'y dinggin, dungayan at tugunin ang aking dalangin, sa gitna ng dilim, tanglaw ka sa akin, araw at gabi, sa'yo'y dumarayi, sa matuwid na landas, doon ay akayin. Ingatan mo ako, iyong pagpalain, iligtas mo ako, at iyong sagipin. Tunay na ikaw, Yahweh, walang katulad. Ikaw ang lakas at aming kalungan. Dakila ka, O Yahweh, dapat papurihan. Kahanga-hanga ka, ikaw ang kalakasan. Araw at gabi, sa'yo'y dumarayi, sa matuwid na landas, doon ay akayin. Ingatan mo ako, iyong pagpalain, iligtas mo ako, at iyong sagipin. Araw at gabi, sa'yo'y dumarayi, sa matuwid na landas, doon ay akayin. Iligtas mo ako, O aking Yahweh. O Yahweh,
Marami pong salamat, Panginoon, na bawat isa sa amin, O God, sa aming buong pamilya, lalo na ito pong Christmas na to, Lord Jesus, a very special day, O God. Lord, ibigay mo po sa amin, sa bawat isa sa amin, sa buong pamilya namin, ang katatagan ng kalooban, kapayapaan ng kaisipan, O God, kalakasan ng pangangatawan, O God. Patuloy po na we praise you, we worship you, God, we exalt you, we give you glory, O God. We surround us with your mercy and grace, O Lord. Marami pong salamat. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa buhay po ni Pastora at sa buhay po ng bawat isa. So, muli po ay araw po ng Miyerkules. Welcome po sa ating online Bible Study or OBS na nagaganap po ting araw po ng Miyerkules. Ang ganap na ikawalo po ng gabi. No po? So, ngayon hindi po tayo usual Bible Study kamukha nung ating ginawa noong nakarang Wednesday dahil natapat po tayo ng 24. Doon naman sa next Wednesday ay 31, no? Pasalubong sa bagong taon naman. So, tuloy pa rin po tayo. At least kasama-sama tayo kahit ilan lang po yung nakapasok at magkaroon tayo ng panalanginan. So, maraming salamat. Ano po? So, kung meron pa kayong gustong invite, ipasa lang po ninyo yung ating Zoom link. Nasa Zoom po tayo. Gamitin po natin ito. Total, meron po akong account na ganito. Ano naman po ito, updated naman po, kaya gamitin po natin. So magano muna tayo, magbulay-bulay muna tayo ng salita ng Diyos. Magbasa po ako ng ilang talata, lalo na sa panahon pong ito na pinagdiriwang, nakabakasyon ng mga tao at nakatuon sila. Ito po yung Kapaskuhan, Ito po yung ang dahilan kung bakit may ganitong season ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Basahin ko po ang Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po doon, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ayan. Meron siyang close and open parenthesis na ang kahulugan nito'y kasama natin ng Diyos. So, ibig sabihin dito sa talatang ito, mga kapatid, yung paglilihi hanggang maipanganak ang ating Panginoong Yesus at tinawag siyang Emmanuel, ang kahulugan ay kasama natin ng Diyos. So, ibig sabihin, yung Pasko na pinagdiriwang ng maraming tao ngayon, salamat, dahil kapag ganitong season, ayan, naghahari ang pagpapatawaran, naghahari ang pagpapatawa, ang tawag doon, ang pagmamahalan, naghahari ang pagbibigayan. Salamat. Pero ang kahulugan po ng Pasko talaga, kasama natin ang Diyos. God is with us. He is our Emmanuel. Kaya nga doon natin kinuha yung ating word na Atsuya. Ibig sabihin, kahit hindi December 24, kahit hindi December 25, Atsuya, kasama natin ang Diyos. Ano man ating kalagayan, kasama natin ang Diyos. Yan po ay pinangako mula Old Testament hanggang New Testament that God, sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Nung po yan ay nasulat sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, hindi pa pinapanganak ang Panginoon. Paano hindi na tayo iiwan at hindi na tayo pababayaan. Hanggang nagkaroon po ng kaganapan dito po sa New Testament, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nanirahan sa piling natin bilang kamukha natin na tao. At naulit sa Hebrew 13:5, yung pangako, I will never leave you nor forsake you. Nandyan po siya. Kaya yung ating pong pagpapatawaran, pagmamahalan, pagbibigayan, pag-alaala sa Panginoong Yesus, hindi lamang dapat December 24, ito po ay dapat araw-araw dahil ang kahulugan talaga ng Pasko, God is with us. Bumaba ang Panginoon, napunta dito sa lupa, ang tanging layunin upang tayo po ay iligtas. Ang sabi ng banal na kasulatan,
upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So magpuri tayo sa Panginoon, isa tayo sa mga natagpuan, isa tayo sa mga nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon. Pagbulay-bulayan pa natin dito sa Matthew chapter 2, chapter 1 po yung yung magliliyang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki o sanggol na lalaki, tatawag ni Emmanuel. Doon naman po sa chapter 2, basahin natin ang chapter 2 pagbulay-bulayan natin siya bilang pag-alaala sa ginaganap na sa kapanahunan ngayon. Yan. Ang sabi sa verse 1 ng Matthew chapter 2, pagbulay-bulayan po natin. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. So, nung pong panahon na yon, yung pong pinaka-emperor o pinaka-hari, pinaka-presidente ay si Herodes. Ang sabi po dito, may mga pantas sa wikang banyaga kapag English version ng Bible ang babasahin natin, ang sasabihin po dyan ay mga wise men, may mga pantas, mga matatalinong tao. Bakit sila matatalinong tao? Sila po'y nagbabasa ng Old Testament. At sa pagbabasa po ng Old Testament, ay natansya nila ang panahon kung kailan ipapanganak ang berbo, kung kailan ipapanganak ang salita, kung kailan ipapanganak ang inihula sa Old Testament. At natansya nila na yung panahon na yon, kaya ang tawag sa kanila ay mga wise men, mga pantas. No? May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Galing pa sila ng silangan, Galing sila ng ang tawag doon Far East, malayong silangan. At nagpunta ng Jerusalem, malay natin mga Pilipino ito, Kasi ang ating bansa ay perlas ng silangan. O galing daw sila ng silangan, nagpunta ng Jerusalem. Sabi ng binabasa natin, dumating sa Jerusalem. So hindi sila taga ron. Walang specific na uri ng tao ang sinabi rito. Ang sabi rito, pantas. At galing sila sa silangan. Alam naman po natin ang bansang Pilipinas ay kilala na bansa mula sa silangan. Tayo po ay pati sa kanta natin, sa national anthem natin, ang tawag ay perlas ng silangan. O tamang-tama ito, may mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Anong ginagawa nila? Verse 2, kasi hindi sila taga ron. Hindi nila kabisado ang lugar. Kailan ba yung nung isang araw, kailan yun? Nung Lunes, nagpunta kami ng Bulacan ni Sister Mency, ang dala-dala namin ay address lang. So hindi namin alam. So nung nandun na kami, kahit winace namin yon, sasabihin lang ng Waze o ng Google Map, you reach your destination. Kaya lang, yung number doon sa address, hindi ko makita. Nakita ko yung pangalan ng street, kasi hindi ko kabisado yung lugar. Pero yung number ng bahay na binigay ng hinahanap namin, hindi namin makita. So tulad ng mga pantas, nagtanong-tanong kami kasi hindi namin kabisado yung lugar. So ganoon din po itong mga pantas, nagtanong-tanong sila. Ibig sabihin, hindi nila kabisado yung lugar. So hanggang talagang hindi namin makita, ilang balik na kami, hindi namin makita. Hindi ako sumuko. Umalis ako doon sa kanto na yon, bagamat yun ang pangalan ng street na binigay sa amin. Punta ako sa kabilang kanto, doon ako nagtanong. At napagtanungan ko, isang tricycle driver, buti na lang yung hinahanap ko, kilala niya. Ay, balik po kayo doon sa pinakadulo. Yon. So parang ganon. So maliwanag dito, itong mga pantas na nagpunta sa Jerusalem, hindi sila taga ron. At ang sabi ng verse 2, nagtanong-tanong sila. Ito po ang tanong nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Take note po sa inyo po ng mga nakikinig. Ang sabi ng verse 2, nagtanong-tanong sila at ang tanong nila, nasaan ang ipinanganak na hari ng Hudyo o ng mga Hudyo? Take note sa word na ipinanganak.
Ibig sabihin past tense. Ibig sabihin nangyari na po, naipanganak na. Kaya dito sa ating pagbabasa na to, tinataya pong ito ay nasa magdadalawang taon na si Jesus. Hindi po siya kapapanganak lang. Kasi ayon po sa ating binabasa, itong mga nagtatanong-tanong na ito, ibig sabihin hindi ito mabilis eh. Nag-consume sila ng mga araw, ng mga buwan, o even taon sa paghahanap. Saan ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi nila, sa kanilang pagtatanong, dahil nagbabasa nga sila ng Old Testament, nakita namin sa silangan ang kanyang tala, ang kanyang star, ang kanyang bituin. Kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Ayan. So ang tanging guide nila, yung star, yung tala. No? Yun ang sabi nila doon. So, good evening sa mga bagong pasok. Andyan si Tita Mel at si Tito Romy Makapagal. No? Good evening po sa inyo. Then, sundan natin sa verse 3. Ang sabi ng verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes. Ibig sabihin po, yung hari, nakita natin sa panahon natin ngayon, masyadong binibigyan ng atensyon ang politika. So maging sa panahon pala na ipinanganak ang ating Panginoong Yesus ay maano na rin ang politika, matindi na rin ang politika. Nabalitaan din ng hari o sa atin sa Pilipinas, presidente na ipinanganak. Ang sabi pa naman nitong mga pantas hari ng mga Hudyo. Ikaw yung hari, ikaw yung presidente. So iniisip mo, may papalit na sa'yo. No? Nabalitaan nyo ni Haring Herodes. Tingnan po ninyo ang response ni Haring Herodes. Politika talaga eh. Ang response po niya, ang sabi rito, siya'y naligalig. Bakit kaya siya naligalig? Nabalitaan lang niya na ipinanganak ang ating Panginoong Yesus. Kaya lang ang sinasabi ng mga matatalinong tao ay hari nga ng mga Hudyo. So ang nasa isip ng Haring Herodes ay papalit sa kanya bilang hari. O, ipinanganak na ang papalit sa akin. Kaya ang unang response, naligalig. Alam niyo naligalig? Nawalan ng kapayapaan, no? Hindi na malaman ang gagawin kasi politika ang nasa isip. Gusto wag manatili sa pwesto, nang mabalitaan na may sumisikat, na pwedeng yun ang magkakalaban niya, may boboto niya, naligalig. No, walang pagkakaiba sa panahon natin sa politika sa Pilipinas, di ba? So, ang nangyari dito, no, sabi sa verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. But take note, hindi lamang po si Haring Herodes ang naligalig. Tingnan natin, no. Ang sabi rito, gayon din ang buong Jerusalem. Grabe, no? Nabalitaan lang nilang ipinanganak ang Panginoong Yesus ng tinatawag na hari ng mga Hudyo, ng mga pantas, mula sa hari at sa buong bansa, buong Jerusalem, sabi po rito, ay naligalig. Naligalig, no? Kaya sabi sa verse 4, kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari. Nagkaroon ng meeting, nagpatawag ng meeting ang presidente. Kasi inaano ko lang para ma-relate tayo sa Pilipinas kasi presidente. So ang ginawa nitong hari o presidente, nagpatawag ng meeting, lahat ng pari. Parang prayer rally, no? Nagpatawag ng mga leader ng mga religious group at mga tagapagturo ng kautusan, mga magagaling na tao. Sa panahon natin, mga attorney, yan, mga miniting niya lahat. At sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Ayan. Kasi duda nga siya na pinanganak na ipapalit sa kanya. So tinawag niya yung mga religious people, mga expert, nakatagapagturo ng kautusan, ano? At mga iba't ibang mga tagapagturo, no? At ang tanong, saan ba isisilang ang Kristo? Kasi alam niya, nag-aaral mga yan. Alam na nila yan. Tumugon sila sa verse 5. Ito po ang tugon ng mga kamiting ng hari. Sa Bethlehem po. Sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. So, ikokot nila rito yung Old Testament.
Ibig sabihin talagang mga ano to, mga nagbabasa ng Old Testament, sabi nila sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, no, sa lupain ng Huda ay magiging pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Yan ang sagot ng mga kamiting ng hari. Bilang hari, anong mararamdaman mo? O lalo ang propesiya, mamamahala sa aking bayang Israel. Di ba ma-insecure ka? Kasi ikaw yung hari. Bakit merong ipinanganak na iba na mamamahala sa aking bansa? Talagang ang nasa isip nito ay kapalit niya, kalaban niya sa politika. Kaya sa verse 7, nang mabatid dito ni Haring Herodes mula sa kanyang mga kamiting ng mga religious people, mga expert sa kautusan, tagapagturo, nang mabatid niya ito, pasikreto, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, yung mga pantas kanina na napag-aralan natin na hindi tagaron. Tanong kasi silang tanong saan ipinanganak ang Mesiyas, So sumikat sila. So siyempre nalaman yun ng hari. Ang hari may mga espiya yan, may mga mata yan, may mga tenga yan. So lihim, pasikreto niyang ipinatawag ang mga pantas at inimbestigahan kung kailan lumitaw ang bituin na sinusundan nila, kung kailan lumitaw ang tala na sinasabi nila. Ang sabi sa verse 8, pagkatapos, sila ay pinapuntan niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Nang makausap na yung mga pantas, sinugo ni Haring Herodes ang mga ito papuntang Bethlehem kasi doon ang tinutukoy ng Old Testament. At ang sabi niya, nagbilin siya sa kanila, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Sabi niya, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Ang ganda ng sinabi ni Haring Herodes, no? Na para bang talagang ang motibo ay maka-worship, makakilala sa ating Panginoon. Then, tingnan natin sa verse 9, Matthew chapter 2 po ang ating pinagbubulay-bulayan. Pagkarinig sa bilin ng hari, narinig ng mga pantasyon, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Take note po sa salitang nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin o ang tala na nanguna sa kanila mula sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Yon, yung star na sinusundan nila na doon sa kinaroroonan ng bata. Verse 10, gayon na lamang ang kanilang kagalakan. Wow! Nang makita nila ang bata. Take note, bata, hindi na sanggol. Ibig sabihin, ang kanila pong napuntahan, ang kanila pong nadalaw, na bisita, hindi na sanggol. Hindi infant, but baby na po. Bata na. No? Hindi na sa bagong panganak. Sabi rito, sa verse 10 po yan, gayon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. At verse 11, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria. At take note po rito, wala na sa sabsaban si Jesus. Ang ating binabasa, si Jesus ngayon at ang ina niya na si Maria ay nasa bahay na. Okay? Pagpasok sa bahay, maliwanag. Nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa, itong response ng mga pantas, nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Wow, nag-worship sila. Sumamba sila. Take note, hindi sa nanay. Nandun kasi yung nanay si Maria. Ang maliwanag kasi sinasabi ng Biblia, nagpatira pa sila at sinamba, ang bata.
At pagkatapos nilang mag-worship, inihandog nila sa kanya ang dala nilang mga offering. May dala po silang mga offering. No? Ano yon? Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto. Wow, gold. Yun ang pera noon. Yun ang palitan noon eh. Ginto, then insenso at mira. Tatlo sila. Walang bilang na sinabi rito, pero itong inhandog nila ay tatlong klase. Ginto, insenso, at mira. So nakita natin doon sa verse 10, gayon na lamang ang kanilang kagalakan, overjoy. Yung pong kanilang naranasan nang matagpuan nila ang batang si Jesus. Tingnan po ninyo ang verse 12. Siyempre, tuwang-tuwa na sila. Wow, nakita namin, natagpuan namin ang matagal na namin hinahanap. Ang sabi sa verse 12, nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa magitan ng panaginip. Merong conviction sa atin, sa panahon natin, conviction. Merong nililid tayo ng Lord kung saan sila po ay ang ginamit ng Lord, panaginip. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang bumalik kay Herodes. Ano? Di ba pinagbilin-bilin pa naman ng hari na kapag natagpuan ninyo yung bata, balik kayo sa akin, sasamba rin ako. Ang ganda naman nun. Bakit kaya kinumbik sila ng Holy Spirit? So sa panaginip, kinausap sila ng Diyos sa panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Dahil hindi naman taga sa Jerusalem, hindi naman taga roon sila, taga Silangan sila, balik na sila sa bansa nila, yung nagbili na hari ay hindi na po nila binalikan. Pag tinuloy natin ang pangyayari sa verse 13, pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jesus sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. Bakit? Di ba nasa Israel sila? Nasa Bethlehem sila? Ito naman ang conviction through panaginip. Kinausap na naman ng anghel ng Panginoon si Jose. Alis kayo kagad. Alis kayo kagad dito. Alis kayo kagad sa Bethlehem. Alis kayo kagad sa Israel. Saan sila pupunta? Sa kabilang bansa, Ehipto. Bakit? Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Ayan. Hindi po yung conviction ng Lord. Pinaalis sila sa bansang Israel, pinapunta sa Ehipto para magtago. Bakit? Kaya pala kinausap din ng Diyos yung mga pantas, huwag na kayo bumalik kay Herodes. Kasi pala yung pagsasabi ni Herodes na sasamba rin, hindi totoo. Ang motibo pala niya ay para patayin yung bata kasi nga ang balita ay mag-ahari sa Israel. Tuloy natin. At ang sabi dito, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Verse 14, bumangon nga si Jose at nang gabi rin yun, hindi na nagpatagal, kahit madilim, kahit gabi, ay dinala sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Verse 15, doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Ang tagal si Jesus po pala, pagka panganak niya, hindi naman sa Israel lumaki. For example, ako, pinanganak ako kunwari sa Candaba. Pagkapanganak ko, nung medyo ilang buwan na ako, umalis kami ng Candaba, nanirahan kami sa ibang bayan. Ganun pala nangyari kay Jesus. Ito, maliwanag binabasa natin. So, sila, sa verse 15 ng Matthew chapter 2, doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. So, mahabang panahon yun. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Sa Ehipto siya. Pero tingnan natin ang verse 16, yung lagi kong kinukwento sa inyo. Ano ba yung ating batayan, reference? Ito po yun, verse 16. Balikan natin muna si Haring Herodes. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang na nilinglang siya ng mga pantas kasi hindi na sila nagbalik. Kaya't ipinapatay niya
ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Kala po ninyo, gawa-gawa yung ganon na pinapatay ang lahat ng bata. Ayan po, verse 16 ng Matthew chapter 2. Pinapatay ni Haring Herodes ang mga bata 2 years old pababa. Anong klaseng Pasko? Imagine yung Pasko na yon. Ang unang Pasko, di ba? Nag-aawitan ng mga pastol sa bukid, lumilitaw yung mga anghel, ayan, ang saya nila, nag-aayaan sila sa Bethlehem, nagkakantahan. Ang ikalawang Pasko po, iyakan. Ito po, verse 16, oh, kasi naggalit si Haring Herodes. Ang ginawa niya, pinapatay niya yung mga bata. 2 years old pababa, ikaw na nanay, aagawin yung anak mo na 2 years old pababa para patayin. Yun po yun. Nasabi sa verse 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Siyempre mga bata yan, mahal na mahal mo yung anak mo eh. Aagawin ng mga sundalo, ng mga kawal, at sa harapan mo, papatayin. Kaya ang sabi sa Jeremias, narinig sa Rama ang tinig ng pananangis at ng malakas na panagoy. That's the second Christmas. Yun ang pangalawang Pasko. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Yun po. Kaya sabi ko nga, yung unang Pasko, yung original na unang Pasko, pinanganak ang Panginoon. Yan, naglilitawan ang mga anghel, nagliliwanag ang paligid. Kaya siguro dyan ninango yung yung mga pailaw-ilaw na yan. Kasi nung unang Pasko, naglilitawan ang mga anghel. Tapos nagbabalita sila ng good news, ipinanganak ngayon ang inyong tagapagligtas. Napakasaya, nag-aawitan yung mga pastol. Pero yung sumunod na Pasko, galit na galit yung presidente. Galit na yung hari. Kaya tinatayang 2 years old na si Jesus dito, kaya nag-utos siya. Patayin ang lahat ng bata. Grabe po, no? At kung grabe po yung mga sumunod na Pasko pagkatapos ng unang Pasko, mas grabe tayo ngayon. Ito, 24, birthday daw ni Jesus maya-maya. Mamayang alas 12, birthday ni Jesus. Nakakalungkot sa mga tahanang hindi pa mananampalataya, birthday celebrant ito. Ang malungkot, magdiriwang sila ng birthday celebration, wala yung birthday celebrant. Diba? Birthday daw ni Jesus ito, magbibigay ng regalo. Pero yung may birthday, walang regalo, hindi binigyan ng regalo. O birthday daw ni Jesus ito, pero ang sikat si Santa Claus. Ang sikat, pagkain. Ang sikat ay mga palamuti sa paligid. So, kung yung ikalawang Pasko ay panangisan, iyakan dahil pinagpapatay ang mga bata, itong Pasko natin ng 2025, miserableng Pasko. Buti na lang tayo nakilala natin ang Panginoon. And speaking na nakilala natin ang Panginoon, tulad ng karanasan ng mga pantas. Ano ang kanilang naging paraan para makarating sila sa kinaroroon ng bata? Ito yung pong star. Sinundan nila yung star. So, ang star po, puntahan natin yung symbolic, puntahan natin yung typology. Ang symbolic po ng tala sa ating pong buhay ngayon, the Word of God. Sundan natin ang Word of God. Tulad ng ginawa ng mga pantas, sinundan nila ang tala. Ang tala ay simbolo o typology ng Word of God. Pag sinundan natin ang tala na walang iba kundi ang Word of God, dadalhin tayo sa kinaroroonan ni Jesus. Makikilala natin kung sino ang Jesus na to na dumating at ngayon ay pinagdiriwang ang tinatawag na Kapaskuhan. At tulad ng mga pantas na to, nung makarating sila sa kinaroroonan ng bata, wow, nag-overjoy sila. Napuspos sila, napuno sila ng kagalakan sa kanilang puso. The same with us. Kapag sinundan natin yung Word of God na siyang tala, simbolo ng tala, at makikilala natin ang tunay ang ipinanganak kung bakit may Pasko ang ating Panginoong Yesus. Wow, mapupuspos tayo ng kagalakan. Kahit ngayon,
ilang oras na lang, pinagdidiwang ng buong mundo, hindi ka maawa sa sarili mo kung wala kang pagkain. Kasi para sa iyo, normal na lang ito kasi ang talagang Pasko, araw-araw, hindi December 25 lang. Kahit wala kang mga bagong gamit, bagong damit, iwaksi mo yan, basta may Jesus ka, sapat na magkaroon ka ng overjoy. Amen po ba? Praise God, hallelujah. At ang gagawin natin, tulad po ng mga pantas, sila po'y nagpatira pa at sumamba kay Jesus at para talagang maging kompleto ang ating pong pagdiriwang pagsamba sa Panginoon. Ang sabi ni Haring David, hindi ako sasamba ng walang kalakip na sakripisyo. Kaya yun po yung offering. So kung sinasamba natin si Jesus tulad ng mga pantas, abay maghandog po tayo ng regalo, ginto, kamangyang at mira. Ngayon pong 2025, may pagkakataon pa tayong regaluhan ang ating Panginoong Yesus. Kasi total ang Pasko, araw-araw naman. Ano ba yung makapagpapasaya sa puso ng Panginoong Yesus? Hindi po pera. Hindi na kailangan ng pera natin. Hindi material na bagay para sumaya ang Panginoong Yesus. Hindi po. Sasabihin natin, Pastor, yung buhay ko, nayandog ko na sa Kanya. Oo, natuwa siya dyan, libu-libu ang hell. Pero, pwede mo pang tuloy-tuloy na handugan ng Panginoon, hindi lang ng iyong buhay, hindi lang ng iyong talento, kamukha ng ginawa ni Pastor Misty, yung kanyang talento, inihandog sa Panginoon, maawit sa Panginoon. Tayo po ay patuloy na makapaghahandog sa Panginoon dahil tayo po ay tunay na pantas, sapagkat nagbabasa tayo ng Word of God. Ang regalo po, na pwede nating ibigay sa Panginoong Yesus na makapagpapasaya sa kanyang puso, yung dahilan bakit siya naparito. Ano yon? Naparito ako, sabi niya, upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. So yun pala ang puso niya. So kung yun ang puso niya, kung yun na nagpapasaya sa kanya, bakit hindi natin siya regaluhan? Maraming pa tayong kamag-anak na hindi pa kilala ang Jesus na ito, ang Emmanuel na ito. Bakit hindi natin ipakilala si Jesus sa kanila? At kapag sila po'y nakakilala sa Panginoon, ang tindi ng regalo mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, isang tao lang ang mailapit natin sa Panginoon. Libu-libong anghel ang magpupuri sa kalangitan, tuwang-tuwa dahil sa isang makasalanang nagbalik loob sa Diyos. At kung yung mga anghel na yon ay tuwang-tuwa, yung Diyos na nandun sa kalangitan, tiyak na masayang-masaya. Yan po ang pinaka-the best na regalo. At ang utos pa nga niya, occupy till I come. Walang mapapagod ng pagsishare ng Word of God. Walang mapapagod ng pag-aakay ng kaluluwa kasi utos ng ating Panginoong Yesus na nakilala natin na siyang dahilan ng Pasko, occupy till I come. Hanggang hindi nagra-rapture. Agawin natin ang sabi ng Bible sa Jude, snatch them from the fire. Maatim ba natin na malalaglag sa impyerno ang ating mga mahal sa buhay? Tayo ay magsasaya sa presensya ng Lord, di ba? Ang utos sa atin, snatch them. Agawin. Pero mag-ingat kayo sa kanilang mga damit na tigmak ng dugo ng kasalanan, ang sabi po ng Jude. It snatch them from the fire. At bawat isa po na maakay natin, regalo po sa Panginoon yan po magpapasaya sa kanyang puso at pakiramdaman ninyo, yung maakay ninyo sa Panginoon, tuwang-tuwa kapag nakilala niya ang Panginoon. Pero pakiramdaman mong sarili mo, mas tuwang-tuwa ka kasi nagkaroon ka ng bunga. Kung tuwang-tuwa yung naakay mo, na niregalo mo sa Panginoon, tuwang-tuwa ka, of course, nakangiti sa iyo ang Panginoong Yesus. Matagal ka na niyang hinihintay, gusto niyang ngumiti sa iyo. Magdala ka. Lagi na tinatanong yan, hindi mo lang naririnig, nasaan ang iyong akay? Nasaan ang iyong bunga? Nasaan ang iyong disciple? Nasaan ang dinala mo sa aking paanan? Kamukha ng makilala ni Andres si Jesus, ang ginawa ni Andres, pinuntahan kagad ang kanyang kapatid na si Pedro at pinakilala. The same din kay Felipe, nang makilala ni Felipe ang Panginoong Yesus, dinala niya, pinakilala niya si Jesus sa kanyang kapatid na si Nathaniel. Si Nathaniel nga, pilosopo pa. Sabi niya, meron bang mabuting manggagaling sa Israel? Ano sabi ni Felipe kay Nathaniel? Halika, tingnan mo. Di ba? Pinakita lang ni Felipe yung kanyang testimony.
Halika, tingnan mo. Yan. Kaya nung makilala ni Nathanael si Jesus, Nathanael, sabi ni Jesus, naniniwala ka na ba ngayon dahil nakita mo ako? So rin po ang Panginoon sa gabing ito na habang naghihintay tayo ay nakapagbulay-bulay tayo ng salita ng Diyos. At tulad ng mga pantas, nang sila'y pauwi na, kapag nakarating tayo through Word of God, nakilala natin ang malalim ang Jesus na to, yung sa verse 12, sabi ng Biblia, nang pauwi na sila, nag-iba na sila ng daan pauwi. Pag nakarating tayo at nakilala natin tunay ang ating Panginoong Jesus, mag-iiba po ang ating pong daan. Mag-iiba po ang ating pong mga buhay. Amen? So, purin po ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Alas 9 na pala. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Salamat po sa katotohanan ng amin pong narinig. At bayaan mo, tulad po ng mga pantas, ay patuloy naming sundan ang tala, ang Word of God, at patuloy kaming dadalhin sa pagkakilala ng malalim sa aming pong Panginoong Yesus. Lord, at ang kagalakan ay sumaamin at magkaroon kami ng pagkakataong magpuri sumamba at maghandog sa iyo ng mga regalong nakapagpapasaya talaga ng iyong puso, mga kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Lord God, pinupuri ka namin, pagpalain mo po ang bawat isa ngayon, lalo na po itong nandito po sa amin pong meeting ngayon. Lord, maramdaman nila ang iyong kapayapaan, maramdaman nila ang iyong pong presensya, Panginoon, bagkat magkakalayo kami, nasa kanya-kanyang mga tahanan, hindi po adlang ang distansya, Panginoon, para hindi ka namin maranasan. Salamat po, Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, Amen at Amen. So, dadako po tayo ngayon sa pagpipray. Tatawagin ko po kayong isa-isa para magkumustahan tayo, then pagpipray natin. Unahin natin, Pastora, yung sa iyo. Si Kuya Almario, Kuya Boy, pagpipray natin. Yung kapatid po ni Pastora Misty. Ayan po, nagkaroon po ng aksidente sa motor at kasalukuyan po nakaratay siya sa kanyang higaan. So, samahan po ninyo ako na nandyan po kayo sa loob. Pwede kayo nagbubukas po ng video ninyo. Hindi po bawal magbukas ng video. Ayan. Pastor Misty, buksan mo na po ang mic mo. Hindi kita naririnig. Kasara yung mic mo. Sara Misty, pakibuksan mo po yung mic mo. I-click mo yung mic para marinig ka namin. Nakasara po ang mic nyo. Okay, Pastor. Okay, Yun, Pastor. okay. Thank you, Pastor. Ay, tulog, gising pa si Kuya Boyet. Ayun. Kuya Boyet, pray kita, no? Ano po yung ginagamot sa kanya kasalukuyan, Pastora? Yung sa paa niya, Pastor. Ano po nangyari sa paa niya? Nag-anuan yung mga daliri niya, Pastor. Ano po? Nag-anuan niya ang daliri niya. Pero okay naman po siya, yung wala namang ibang mga fracture, mga Meron, Pastor, dito sa Baywang. pero nakakabangon po siya mag-isa, hindi. Hindi. Mahihirapan siya, Pastor. So, ano Kasi po? yung binipili niya sa yung isang kamay niya. Ano po ang advice ng doktor? Operation o ano po? Yeah, pero kailangan naman niya maghintay ng 2 months, Pastor. Sige po. Sige po. 2 to 3 months. Si Kuya Boyet ba ay kilala na si Jesus? Yes, Mananampalataya? Pastor. Praise God. Hallelujah. Yeah. Sige, Kuya Boyet. Okay, boy. Tatawag tayo kay Jesus, ano? Asa si Kuya Boyet? Ayan. Kuya Boyet. Yung Jesus na pinag-usapan natin dito sa ating gawain ngayong gabi ay siyang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Narinig ako ni Kuya Boyet, Kuya Pastora? Narinig mo ako, Kuya Boyet? Lakas mo yun. Boy, ano mo na yung TV? Boy. Narinig po niya ako? Okay, boy. Ito ang dalawang Pastor. Kuya Boyet, narinig mo ako? Hello po, narinig niyo ako? Pastora Miss. Okay.
So Kuya Boyet, yung Jesus na ating sinasamba ay ang Diyos na makapangyarihan na gumawa ng langit at lupa at wala pong imposible sa Kanya. Wala pong mahirap sa Kanya. Amen? Ako po, kung alam niyo ang aking testimony, ay tinanggihan ng ospital. Tinanggihan ng doktor. At mapalad na raw ako kapag umabot ako ng 3 araw. Abay, hindi lang po 3 araw ang inabot ko, 30 taon na po. Puri ng Panginoon. Yung doktor na nagsabing mamamatay na po ako ay matagal nang patay, nauna pa sa akin. So, Kuya Boyet, ang Diyos ang gumawa ng langit at lupa. Kapag mayroong ganyan na nagkaroon ng diferensya sa ating katawan, siya naman po ang gumawa niyan, siya naman po ang inventor. Hindi lang niya kayang i-repair yan, kumbaga sa mekaniko. Kaya po niyang palitan niya ng brand new. Amen? So, Pastor Misty, pakilehans po, pakilehans. Kayo po point of contact. Yan. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kuya Boyet, sabihin mo muna ang panalangin ito, no? Sumunod ka. Panginoong Diyos, sabihin mo. Panginoong Diyos, sabihin mo, Kuya Boyet. Ulitin mo yung prayer. Sabihin mo, Panginoong Diyos. Panginoong Diyos. Lumalapit ako sa iyo ngayon. Binubuksan ko ang aking puso. Humingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Pumasok ka sa aking puso bilang aking Panginoon, bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Maraming salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan. In Jesus' name. Amen. So, patuloy tayong manalangin ngayon. Pakihawakan mo siya, Pastora. Yes, in the name of Jesus, Panginoon, nakatuon po ang aming mga kamay ngayon, maging mga kapatid na nasa meeting na ito. Pakituon po ninyo ang inyong kamay. Kay Kuya Boyet, in the name of Jesus, Lord, mula ulo hanggang talampakan, inuutusan ko ang kanyang katawan na mag-function ng normal. Gamitin mo, Panginoon, ang mga gamot na to, maging ang ospital, mga doktor, sa mabilis na pag-recovery niya. Yung pong paghihintay nila ng 2 buwan, Lord God, we pray, Lord, sa isang iglap, we believe, Panginoon, kapag kami may pananampalataya, ay kaya po ng mabilis yun, Lord God. Maging yung anumang problema sa kanyang bewang, ay inuutosan ko na magbalik sa dati, magbalik sa normal, in Jesus' name, sa kanyang binti, paa, maging sa kanyang mga daliri, inuutosan ko ang kanyang buong katawan, na mag-function ng normal, manumbalik ang lakas, manumbalik ang kalusugan, manumbalik ang sigla, in Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Mga lingkod mo, mga anak mo, ang pamilyang ito, Panginoon, pagpalain mo po at magparanas ka sa kanila ng makapangyarihan. Even, Lord God, sa provision, sa financial at sa lahat po ng pangailangan nila. Salamat sa buhay ni Kuya Boyet. Salamat sa buhay ni Pastora Misty, sa buhay ni Kuya Biner, sa buhay ni Nanay, nakasama nila at sino man pumahal sa buhay nila, nakasama ngayon at even malayo sa kanila. I speak blessing sa buong sambahay ang ito, Panginoon. Tumatayo kami sa iyong pangako na kapag kumilala kami sa iyo, maliligtas kami at ang aming buong sambahayan. Lord, mangyari po ito sa Gabuyo family, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Amen. God bless. God bless. Ayan. Amen. God bless po sa inyong lahat. Ayan. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. Apo. Praise God. Okay. Any concern pa po, Pastora Misty? Amen. Baka meron pa kayong gustong i-share. O awit tayo ng isang awit pa sa Panginoon. Yes, Pastor. Okay, sige. Give thanks. Okay, sige. Thank you so much, God.
Yes, so Lord, thank you for your saving love that's dear, that fear and confusion, the troubles and unbreakable joy and the perfect peace to our human heart, oh God. Thank you so much, O Lord. Just help us to be contented in what we had and help us to know, O Lord, that you are always with us, even in difficulties and unfamiliar situations, O Lord, so that our heart will always be cheerful. Thank you, O God. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ our Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now that the world say I see, let the world say I true because of what the Lord has done. Oh Lord, give thanks. Marami pong salamat, Panginoon. Thank you so much, O God, sa napakalaking kasiyahan, napakalaking blessing, pagpapala't biyaya na binibigay mo po sa bawat isa sa amin, O Lord. Thank you so much for all the message na narinig namin, O God, the words, even the passages in the scriptures, O God, as well as the chapters and the verse of the Bible, O Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. And I truly Amen. believe that your presence is always with us, O God. Thank you, Pastor. Amen. Thank you, O Praise God. God. Thank you, Okay. thank you. Dako naman tayo ngayon kay Sister Net. Sister Net, nais kong ipag-pray ang inyo pong family at ang bawat isa sa atin dito habang naghintay tayo ng 24 bago tayo mag-close. Pakibukas po ang inyong microphone. Pwede po kayong mag-share muna, magsalita at pag-pray po natin ang inyong family. Sister Net Maun, andyan pa po kayo? Sister Net, narinig Hello ko na. po. Okay, sige po. Baka meron kayong gustong ipagpasalamat kay Lord bago natin ipag-pray ang inyong family. Opo. Sige po. Ito pong pagkakulog at sa verse ko sa ang problema, hindi po sa namin na gusto po sa June kay Pas Romeo Garcia. Sinasama ko, ngayon pakalawa sina nag-church ako pero sinasama ko sila ano po ngayon gabi sila na-aat po sa kabilang church. Pero po heart ko, sabi sa kanila, mag-stay kayo ko sa gusto dito pa sa Jesus. Kaya po may po ako yung tungkulin ko sa church, isip ko, ganun. Pero natutuwa po ako pati yung asawa ko, masaya siya. Nag-church daw kami for the first time na sama magkakasama. Kasi po, sabi ko po sa Catholic po siya. Eh yung to, dahil yung mga nakapagdala, kasama namin. Yun po, meron po plastic bag na sa aming panampalataya po. Yun po. Opo. So, thank you very much po. Kahit na medyo patsapi-tsapi yung signal ninyo na nakuha naman po natin. So, natutuwa po tayo sa pagtugon ng Panginoon sa inyo pong dalangin noon pa man na makakilala sa Lord at maglingkod sa Panginoon ang inyong pong mister at ang inyong pamilya. Kagalakan po natin na marinig na sila po nananambahan na sa Panginoon. Ano po? So, sige po, pray tayo ngayon patuloy.
Ang sambahayan naman po ng Maon ng ating pong pagpipray. Samahan po ninyo ako. Salamat po Panginoon sa buhay ni Sister Net. Lord, narito po, nakalinsabay po ng pagdiriwang ng iyong pagdating dito sa mundo. Lord, salamat sa Maon family. Salamat sa buhay ni Sister Net sa kanyang pananampalataya. Salamat sa iyong paggamit sa kanya at tulutan mo na patuloy mong samahan na maglingkod sa iyo Panginoon, lalo na Panginoon ang kanya pong asawa, mga anak ay nag-desire na Panginoon na manambahan sa iyo Panginoon. Salamat po Lord God, pinupuri ka namin at anuman pong mga pangailangan nila at kalagayan nila, abutin mo po Panginoon. Salamat po at tunay din ang naamin pong pagtayo sa iyo pong mga salita na kapag sumampalataya kami sa iyo, maligtas kami at ang aming sambahayan. Salamat po sa kaligtasan ng buong Maon family at paggamit mo sa kanila na makapag-akay pa ng maraming kaluluwa, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you very much po. Merry Christmas po. Merry. Okay, dako naman tayo sa Minalin, Ate Aw. Pwede ka magbukas ng mic. Kung gusto magpasalamat sa Panginoon, bago natin panalangin ang iyong family. Sister Aw Tonggol. Ito yung makakain. Yan, yun. Dara naman yun ako. Opo, maliwanag. Ang sarap ng upo. Sige po, baka meron kayong gustong ipagpasalamat sa Lord bago tayo manalangin. Po pa sa patuloy. Kasi ba? Kasama po pala sa Panginoon. Gusto sa palamatan ng 1 year na yun yung isang pangangatawan na nararanasan. Napatuloy po sa Panginoon magiging sa nangyari ginamay at sa kanila. Tapos salamat. Ayun po yung lumatang ko. Okay, meron pa po. Ilang po, Pastor? Sige. Ito po makakaramit 2024. Amen. Kaya sarap po rin 2024. Praise Ang pagpapala ang siya patuloy karanasan. Amen. Praise God. Sige po, pray tayo para sa Tonggol family. Andyan po kayo sa inyong mga tahanan. Samahan po ninyo ako. Panginoon, salamat po sa buhay po ng aming minamahal na kapatid na to, ang aming pong Ate Aw. Lord, salamat po Panginoon sa iyong kadakilaan, sa maliwanag na pagkilos mo sa buhay po nila, Panginoon. Mula po kay Ate Aw hanggang kay Kuya Noli, Lord God. Salamat po sa pagre-restore mo, Panginoon, ng kanyang kalusugan, ng kanyang kalakasan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na complete, Panginoon, yung pong buong kalakasan, buong kalusugan ng patuloy po naming inihiling yamang si po, Panginoon, naka-recover po siya, Panginoon, at ang aming dalangin ay kumpletong panunumbalik sa dati, Lord God. Salamat po sa patuloy ng paglilingkod sa iyo, sa paggawa mo sa kanilang buhay, sa kanilang pong mga anak, manugang, mga kamag-anak, Panginoon, ang iyong proteksyon, Panginoon, ng iyong pagsama sa maraming panahon na nakita nila ang iyong katapatan, Panginoon, at sa tagumpay po ng 2025, Lord God, at maging ang iyong pong mga nakahandang pagpapala, Lord God, sa darating na 2026 sa buhay po nila, Lord God. Salamat po sa buhay po ng Tonggol family, Lord God. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin at deklarasyon ng pagpapala sa kanila. In Jesus' name, Amen at Amen. Praise God. Thank you very much po. O punta na natin kagad si Kuya Joseph, si Kagawad, Kapitan yan, hindi naman Kagawad. Treasurer, Joseph Suliman. Kuya Joseph, magbukas ka po ng mic mo. Ano na mo? Ay, sama-sama pala kayo? Opo. Nandiyan kayo sa Minalin. Opo, Pastor. Nakasara yung liwanag. Opo, sarado.
Okay, sige. Sa ano yung pagpapasalamat mo kay Lord, then pagpe-pray natin ang Suliman family. Salamat lang po. Panginoon niyo po isang araw kayo. Dahil po, hindi po ako nagbalik. Ikot mo ako siguro ginagawa ang mga ginagawa natin sa pamilya ko. Sapagkat sa isang siguro ng time mawawala na sa kung kita po yung mga dito o sasakyan. Talagang di po kayo sapagkat ang lahat po nun wala na po. Kaya yun lang. Kaya makakasama po sa buong pamilya ko. Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos. So pag-pray po tayo para sa Suliman family naman. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Tulad po ng yung salita, walang aksidente, Panginoon. Lahat po nagkakalakip-lakip po tungo sa ikabubuti ng iyong mga lingkod, Panginoon. Narito po, Panginoon, ang representative ng Suliman family. Salamat po sa iyong katapatan, sa paggawa mo ng mahimala sa buhay po ni Kuya Joseph, ni Ate Eileen, ng kanila pong mga anak, Panginoon, sa mga naranasan nila ng mga nakaraang mga panahon, at ngayon po, Lord God, ay ang iyong kamay, ang iyong pagpapala ay nararanasan po nila, Panginoon. Patuloy ako nagsasalita ng pagpapala, ng proteksyon, ng paggamit mo sa kanila, Panginoon, may even kapayapaan, Lord, hallelujah, at patuloy na karanasan na lalo pang makikilala kanila ng malalim, Panginoon. Salamat po, Lord. Tinatayon din namin ang iyong pong pangako na pag kumilala kami sa iyo, maligtas kami, maging aming sambahayan, I speak and declare salvation sa buong Suliman family. Gagamitin mo po ang pamilyang ito sa mga experience nila, makita po ng mga taong nakapaligid sa kanila, mga kamag-anak nila, ng Diyos na kinilala nila ay Diyos na buhay at makapangyarihan. Salamat po, Lord God. Pagpalain mo po, Panginoon, yung panganay po nila, si Ate Saya, si Ate Christine, at si Chris Joseph, Lord God. Salamat po si Ate Eileen. Salamat po si Nanay, ang magulang po ni Kuya Diyos, mga kapatid niya, Panginoon. Lord, patuloy kang gumawa, patuloy kang malwalhati, maging sa kanya pong paglilingkod sa barangay bilang treasurer. Salamat sa iyong pag-iingat, pagbibigay mo ng wisdom, at tumatayo kami sa iyong salita na sino mang lingkod bayan ay naglilingkod po sa Diyos, o lingkod din ng Diyos, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na ito na nakapagpanalangin kami at nakapagpasalamat kami, Panginoon, para sa Suliman family. In Jesus' name, Amen at Amen. Thank you very much po, kay Joseph. Okay, tapo tayo kay Pastora Rose. Pastora Rose. Buksan mo ang mic mo kung yan, anong pagpapasalamat mo kay Lord? Ayan. Naririnig. Yes. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakatoy na ngayon. Pagka kasi nandun ako sa barrio, napaka-busy. So, nandito po ako sa Tarlac City, kaya nakajoin ako. Sinong kasama mo dyan? Si Father, Son, and the Holy Spirit. Ay, grabe, magandang celebration yan. Tama na lang po, Pastor, sa prayer kasi ito ko ako at sinitipon 2 weeks na ito eh. Sige. Pray na tayo? Opo, yun lang. Okay, samahan po niya ako. Pag-pray natin ang ating Pastor Rose. Lord, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, salamat. Hindi po makakaila ang iyong pagtawag sa amin, lalo na po sa amin po kamanggagawang ito, ang Pastor Rose, Lord God. Lord, in Jesus' name, abutin mo po ang kanya pong pangailangan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, patuloy mo siyang gagamitin at patuloy kami nagdedeklara ng iyo pong pagpapala sa Banyas family, Lord God, sa kanilang mga kapatid, kay Pastora Josie, maging kay Jonathan, sa kanila pong mga kamag-anak, Lord God, at sa lahat po ng kanilang concern
sa Banyas family ay patuloy na ikaw ang siyang gumawa at sumama sa kanila yamang pinangako mo sa amin, hindi mo kami iiwan ni pababayaan man lang, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, inuutosan ko rin po ang kanyang katawan ngayon na tanggihan ng ubo, sipon, in Jesus name. Ubo, sipon, umalis kayo sa katawan ng aming kamanggagawang ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, mapuspos po siya ng kagalakan, overjoy, Panginoon, dahil naunawaan niya ang kahulugan kung bakit dumating ka dito sa lupa, Lord God. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At amen. Praise God. Okay, pakinggan naman natin si Sister Lusing. Sister Lusing, kayo na po. Kayo na po. Ano po pagpapasalamat nyo kay Lord? Sister Lusing. Buksan po yung mic nyo. Yan. Hello po. Apo. Magandang gabi po sa Merry Christmas po. Merry Christmas. Ang pagpapasalamat po sa Panginoon ay yung dalawang anak po ay kasama ko ngayon sa nagmangkidiraw ng Pasko. Ang pinapapasalamat ko po ay nandito sila. Hindi ako mag-iisa, hindi ako mayroon akong kasama sa aking pamilya. Ang hinihiling ko lang po na ipanalangin sa akin ay yung sa darating ng birthday sa gaganapin ko sa January 31 ang wish ko po ay makasama silang lahat. Amen. Praise God. Kasi 10 taon na po yung ibang anak, hindi ko pa nakikita hindi ko nakikita ng personal. Nawa po sa birthday ko na sa 20 ko ay magkasama sa kami lahat. Amen. Salamat po. Sige po, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay po ng aming pong kapatid na to, ang Sister Lusing. Salamat po sa katapatan, walang kapaguran at na paglilingkod sa iyo, Panginoon, lalo na sa larangan po ng panalangin, Lord God. Salamat po sa iyong pagsama sa Kanya at ngayon pong araw na ito ng pag-alaala sa iyong pagdating. Kasama niya ang ilan sa Kanya pong mga anak, Panginoon, na nagpapasaya sa Kanya, Panginoon Lord God. Salamat po, Ama, maging yung pong kanyang request na sa kanyang birthday ay makasama niya ang kanyang mga anak, Panginoon, lalo na po yung mga matagal nang hindi na nakasama, Lord God. Lord, salamat po dahil narinig mo ang panalangin na yon and we pray sa iyo pong pagtugon. Salamat po ngayon pa lamang at patuloy kaming nagdideklara ng pagpapala sa Bulaon family mula kay Sister Lucing sa kanyang mga anak, manugang, mga apo, mga kamag-anak, Lord God, maging sa side po ng kanyang mister sa Bulaon, ang kaligtasan, maging sa kanyang side sa mga Arsiga, Panginoon. Lord, I speak blessing and salvation, Lord God, in Jesus' name. Amen. At amen. Amen. Thank you very much po. Merry Christmas po. Okay, pakinggan naman natin si Ate Tita Mel Kapitli. Yan. And good evening po sa lahat. Merry Christmas. Merry Christmas po. Nagpapasalamat po Panginoon. Pasok ako ngayon. Kasi yung cellphone ko naglalag na. Ay sabi na ako, sa takip ko na lang sabi niya, hindi ko naman gagamit. So, purihin po Panginoon, nakasali po yung gabi at pinapapisla po sa Panginoon yung buong taon pagsama po ng Diyos, sa buong pamilya, na nandoon ang kanya pong pagsama, gabay, protection, yung pag-iingat, provision, kalakasan na nandoon sa isang taon, na nandoon ang kabutihan at kapatan po ng Diyos. Sa Diyos po, puri at pasasalamat. Amen. So po rin po ang Diyos. Tayo po'y manalangin ngayon para po sa Cuellar at Kapitli family.
Panginoon, salamat po sa buhay po ng iyong anak na to, ng iyong lingkod na to, na patuloy na ginagamit mo ng malakasan sa intercessory ministry at sa iba't ibang kaparaanan, Panginoon. Salamat sa paggawa mo, sa iyong katapatan, Panginoon, maging sa pang-araw-araw na buhay nila, mula kay Sister Mel, kay Brother Sunny, sa kanila pong mga anak na si Ate Siama, si Kuya Jeho, si Kuya Jabal, Lord God. Salamat po, Panginoon, na patuloy na nagniningning ang iyong pangalan sa buhay nila at nangyayari ang lahat ng iyong pangako. We pray, Lord God, also sa buhay po ni Tatang Carding at ni Tita Bioli, Lord God, na sila po ay inspirasyon naming lahat, na sa kanila pong edad ay patuloy silang may hawak ng mga Bible studies, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, iingatan mo lamang sila, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ang iyong pong proteksyon ay sumakanila. Aaliwin mo po sila, Panginoon, palalakasin, dahil sila po ay amin pong inspirasyon dahil sa iyong paggawa sa buhay po nila. Nagpapasalamat kami sa buong 2025 ng pagsamo sa kanila, at lalo tigit pa na makita namin ang iyong pagsama sa pamilyang ito, Panginoon, sa 2026, Lord God. Maraming salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen at Amen. Okay. Next po, pakinggan natin si Tito Romy Macapagal. Pakibuksan po ang inyong mic. At pag-share kung ano po ang inyong pinagpapasalamat sa Lord at mananalangin. Ayun, busy. Yung po yung provision provision po namin, kahit malaki yung financial na i-provide. Papasalamat. Hindi kasama ng bahay. Papasalamat. Family. So, yun lang po. Okay, samahan po ninyo ako. Panalangin po natin ang Macapagal family. Thank you, Lord God, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoon. Una po sa matagumpay na panganganak po ni Roam, safe deliverance, Lord God, maging sa kalusugan po niya at ng bata. Lord, salamat po, Ama, and we believe, tulad po ng kanilang prayer request, we pray for your provision, Panginoon, sa financial na pangangailangan po nila, Panginoon Lord God. Salamat po, Ama. We pray, Panginoon, na mapunan po ang lahat ng pangangailangang financial na Lord God. Salamat po sa Macapagal family, sa iyong pagsama sa 2025 at patuloy na pagsama sa 2026. Salamat sa buhay nila na patuloy naglilingkod sa iyo, Panginoon. Si Tita Pe, Panginoon, ang mga bata, si Ronron, Lord, si RJ, si Rachel, Lord God, maging si Rotman at Margie, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Rose. Salamat po, Panginoon, patuloy kang gumawa at magpala, Panginoon, sa buong Macapagal family na to, Lord God. Salamat po at patuloy mo silang gamitin na marami pang mga kaluluwa ang maihatid nila sa iyong paanan. Salamat po ang iyong pag-iingat maging sa kanilang kalusugan ay dalangin po namin at provision mo sa lahat po ng kanilang pangailangan, Lord God. In Jesus' name, ito po ang aming dalangin. Amen at Amen. Ayan. Yan. Merry Christmas, Rara! Rara! Yan. God bless. Okay. Hoy! Hello! Wala si Hillary. Okay, thank you very much po. Dito po natin tatapusin ang ating OBS dahil mga busy na kayo. So magkita-kita tayo uli sa Miyerkules, alas 8 po ng gabi. Pasalubong naman sa bagong taon, ano? So maraming salamat po na nakasama natin ang Pastor Misty. Sana lagi na nating makasama para meron tayong laging song leader. Ayan, thank you very much po. Ayan, hilingin natin si Pastora Rose sa closing prayer. Pastora Rose, closing prayer na po. Sige po, tayo po ay manalangin.
Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa matagumpay po ng Panginoon na online Bible study. Maraming pong salamat, Lord God, dahil kami, Panginoon, ay nakapaglaas ng oras upang kami, Panginoon, ay maka-attend ng Bible study na ito, O Lord God. Salamat po, O Diyos, at patuloy mo po patayin ang bawat isa na nandito, Panginoon. Kami po maghiwa-hiwalay na ito sa online Bible study. O Diyos, I pray, Lord God, na ikaw po ang patuloy na pumila sa amin. Ito po, Panginoon, patuloy na mag-ingat sa amin, Lord God, ang pagdiriwang aming Panginoon na Paskong ito, O Diyos, na pag-alala sana ikaw, Panginoon, ay sinilang sa mundo ito para po sa aming kaligtasan. I pray, Lord God, na ang bawat pamilya, Panginoon, ay magkaroon ng pagkalakan sa bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord, pagpalain mo po kami ang lahat ng aming mga pilit, mga kapatahan, Panginoon, at mga pagsasalatuhan na pag-aanda, Panginoon. Ikaw po ang patuloy magpala, O Lord God. Marami pong salamat, pagpapala din sa iyong likod na nagbahagi ng iyong salita, Panginoon. Thank you, Lord, sa mga pamilya, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan. Yung pong malapit dito, bukas po ay meron tayong midweek extension ng ating sambang gabi. Bukas po ng 6:30. Then, nagpapatuloy po ang ating daily intercessory. Every 5:30 a.m. po, andyan po yung ating mga intercessor. At nagpe-prepare po tayo sa prayer and fasting na pagsalubong natin sa 2026. Yung po nga gustong makibahagi ay makipag-alam po kayo at mag-commit ng isang araw po, whole day fasting mula January 1 to 12. Pili po kayo ng araw doon. Okay? So, God bless po. Ingat-ingat po tayo. Enjoy your family. Enjoy the presence of the Lord. Enjoy the goodness of God. Thank you po. God bless po. See you again. God bless.